Alright guys, so meron tayong comment from Lodi Merck sa isang post natin. Baka daw pwede mong may singit sa reels mo yung idea na to. So score tallying sa isang contest, yung malalaman agad yung first place, second place, and third place based on the overall scores given by different judges. So gagamitan natin yan ng rank EQ function sa exercise na to. So in this example, we have 5 contestants and then we have 3 criteria for judging. And then we also have 3 judges. So, yung criteria natin for judging, ito yung mga respective percentages nila sa score. And then, overall score, 100%. Yung scoring natin is from 1 to 10 per criteria. So, yung maximum score is 10. I-multiply lang natin yan by 3 para makuha natin yung natin. So, 3 times 10. Yan. So, yung perfect score natin ay 30. So, first is we want to get the sum of each criteria per contestant. So, get to lang sum. Tapos, pindutin lang natin tong talent, talent. After nyan, i-multiply natin siya by the respective percentage niya dito sa criteria as a scoring system natin. So, ito, make sure na nakalock to yung sa scoring system natin kasi gusto natin pag i-drag down natin yung formula, dito pa rin nakatutok sa talent na row. So, lock lang natin. Ayan. Tapos enter. Tapos ito, kakopy lang natin yung formula. Formula lang. Ayan. So, ito na yung sa talent natin na score nila. Then, gagawin din natin the same sa itong attire and beauty. So, same lang din yung gagawin nyo sa Q&A. Pero ipapakita ko sa inyo paano mag-generate ng ganong result using spilled array result. So, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng sum. Ganyan. Hindi pwedeng maging ganito. Okay? Kasi magiging isang cell value lang yan. Ayan. Dito lang siya magre-reflect. I-add niya lahat tapos sa isang cell lang niya di-reflect. Ang gagawin natin is kailangan talaga natin gumamit ng yung plus sign. So, equals ito. Ito yung range. Tapos, plus. Tapos, ito. Tapos, plus. Para i-populate niya, since 5 rows tong nakaselect natin, 5 rows din niya ipapopulate yan. So, ayan. So, yun na yung result nila. However, if you notice, kailangan pa natin i-apply yung multiply na dito sa 30%. So, madali lang naman yan. Ipasok lang natin sa parenthesis yung in-add natin, tapos multiply lang natin by eto. So actually, hindi nyo na kailangan i-lock yung cell reference kasi hindi na naman natin i-drag yung formula. May additional lang ako na papakita sa inyo. Hindi nyo na kailangan i-manually click tong cell dito sa criteria natin. Pwede na natin yan gamitan ng lookup function, which is xlookup yung gagamitin natin dito. Pwede index match vlookup or whatever you're comfortable with para mag-work yung my xlookup na combination natin. Same lang sa ginagawa natin kanina. Add natin to. Plus ito. Plus ito. Ayan. Tapos multiply by. So alt-enter lang pag gusto nyo mag-line break. Tapos tatype tayo ng xlookup. Ayan. xlookup. Pinutin natin yung criteria dito sa taas. Hindi na natin yan kailangan i-lock kasi i-drag din naman natin yan to the right. At hindi naman natin yan i-drag pababa. Pero dito sa lookup array natin, kailangan nating mag-lock dito ng cell reference. So, i-lock natin yan lahat. Pindutin nyo lang yung F4. Tapos, comma. Ito namang score percentage. Ito yung return array natin. Use to nating i-multiply yung result natin dito sa return array natin. So, ito dapat naka-lock din. Then, close na natin yung xlookup natin. Enter. So, pag kinapin natin to pa, right? So, formula only. So, it should reflect accordingly. And then after that, pwede na natin itong i-total kasi ito na yung tama na yung calculation natin dyan. So, pwede na natin itong gamitan ng sum. Kung ayaw nyo naman gumamit ng sum, kung gusto nyo spilled array pa rin yung total natin, i-highlight lang natin to. Pero if you notice, ayan, kapag highlight mo yan dito sa taas, ganito yung value niya, C6 to C10. Pero kapag spilled array yung result mo, tapos highlight mo yung buong spilled array, lalagay siya ng hashtag or sharp na sign. So, para C15 sharp.
Kasi it means isi-select niya yung buong spilled array. Tsaka magiging dynamic na din yung reference mo kasi kapag nag-increase yung number of rows ng spilled array mo, for example, hanggang dito yung result ng spilled array mo sa row 21, automatic na din mag-extend yung reference dito sa formula mo. So, pwede mong sabihin, ganito lang, click mo lang to, tapos add ka lang ng sharp. Ayan, isi-select niya yung buong spilled array result. Tapos plus naman, click natin tong beauty, tapos sharp, ayan, tapos plus, di ko maklik si ano, i-click natin dito, ayan. If E15, tapos sharp. Ayan, na-select niya na lahat. Pwede na natin yan i-enter kasi total lang naman. Ayan, so ito yung total result natin. And then dito na natin kukunin yung ranking natin. So gagamit na tayo dito ng function na rank EQ. So equals rank dot EQ. Ayan. So ang first parameter niya is yung total natin. Ayan. Tapos yung ref naman is yung total pa rin natin. Tapos yung order is gusto natin is descending. Descending yung order kasi gusto natin yung maliit gusto natin number 5 siya. Yung malaki yung total gusto natin number 1 siya. So ang descending is 0, ang ascending is 1. Yan. So 0 yung pipiliin natin. Close natin. So goods na. Ito daw yung first, si 27, fourth ito si 23.6. Guys, make sure na walang duplicate sa ano nyo. Kasi kapag merong duplicate, for example, ayan, so dalawa yung number 1 mo kasi tie sila. Kapag ganito, make sure na naka conditional formatting para mas mabilis mong malaman kung may magkapareho ng rank. So highlight mo lang, tapos duplicate values, tapos okay. So for example, hindi to tie. Tignan natin to ng 10 dito. Ayan, so ito yung rank 1, ito yung rank 2. Para naman makuha natin yung percentage ng scores nila, dali lang naman yan, pwede na kaagad ganito. Highlight na kaagad to, tapos divided by ito, 30. Hindi na kailangan i-lock yung cell reference. Ayan, so ayan yung respective percentage ng score niya. So makikita nyo ito, si contestant number 1 with a score of 92.3%. Yung mga ganun-ganun. Ayun lang, yung paggamit ng rank EQ. Rotec, peace!